Alright mga boss, Lodi boss, welcome back ulit sa channel natin. So, tapos na yung maintenance and marami silang in-update. And sa ngayon, discuss natin yung mga in-update nila through dun sa forum lang. So para makita nyo yun, punta kayo dito. Tapos patch note. And then yung patch note 10.22 ito. Para makita nyo yung update. Ayan, so meron silang bagong event. So Pumpkin's Playful Night. Period nga, so from October 22, which is ngayon, hanggang sa bago mag-maintenance ng November 12. So that's around 22, 29, 5, 12. So that's 3 weeks, no? So 29 yung first, 5 yung second, 12 yung third. So 3 weeks. So during the event daw, pwede tayong makakuha ng pumpkin coins. At the end of the event, exchange collected for rewards. So may reward, pwede mong ipalit yung pumpkin coins para sa specific rewards. So mamaya tingnan natin yung rewards. So paano mo daw makuha yung coins? Complete missions in menu, mission, quest UI. In addition to the regular rewards, you will receive 2 pumpkins per quest. A maximum of 10 quests can be completed per day, earning up to 20 coins daily over 21 day event. Yun sa 21 day yung niya. So kung araw-araw ka mag-quest, pwede kang makakuha ng 420 coins. So ayan, mamaya titignan natin kung paano mag-quest. Yan, yung quest rank 1, 2, 3. So pare-pareho lang ng quantity yung binibigay. Collected mission, okay. Crafting, so ika-craft mo yung yung pumpkin coins para makuha mo yung reward. All event related, so pagkatapos ng event, lahat ng coin na yun mariremove. Pero syempre yung kapag claim mo yung reward, hindi mariremove yan. Yung lang, yung pumpkin coins lang. So yan, ayan yung itsura nya. And yung new craft, ito yung mga reward na pwede mo makuha or ma-exchange pag nag-craft ka dun sa event. Pag pumunta ka sa crafting na window, may pang-apat na yan. Then dati 3 lang yan. So dun mo pwedeng exchange. Dun mo pwedeng i-craft yung pumpkin coins. So nakalagay na dyan kung ano yung mga equivalent. So tingnan nyo na lang. Ito maganda Ancient 300. Kaso costume card lang siya. Pero goods na yan. Sureball ka naman magkakaroon kung wala ka pang ancient costume. Sureball ka naman magkakaroon ng ancient costume. So yun. Tapos meron bagong package na pwedeng bilhin ng iba. So 2 package per account. So yun yung presyo niya. 4,500 sa Pyro. So medyo pricey. Pero who knows, baka maganda yung dazzling siya. Dazzling ticket. Pwede na, extra. Pero mas maganda pa rin yung weekly package. Mas mura. So same lang siya. So 10 pieces. Mas quantity niya 5. So bali 50 salmon. 50 ticket. Same lang sa weekly package. 5. So ruby adjustment. So nag-adjust na naman yung presyo ng ruby. So parang nagmahal yata. Kasi umangat yung presyo. And then next market purchase bonus. Users who purchase ruby products from next market will now receive a 1 brilliant costume salmon ticket per $2 purchase. So may bago silang pakulo. Nilagyan nila ng dati yung drops dun sa wave ang free mo. Pero ngayon nagdagdag sila ng 1 ticket per $2. Medyo pwede na kaysa wala. So ito puro update lang naman to.
server optimization, and measures implemented on server congestion. Character creation restrictions may apply on heavily crowded server. Okay. Ni-restrict na nila yung paggawa ng ng bagong character sa mga heavily crowded na server, which is good para since sobrang puno na nung server, dapat tama lang yan, nilimit nila. So recommend using suggested servers or those without creation restriction. Okay. Improvement made route. Query Ruby mail transactions to resume an inquiry. Ano to? Ruby mail transactions. Proceed. Please click to the select transactions currently marked as inquiry. Hindi ko alam kung saan to mga bossing. Cron Exchange. So, Cron Exchange, binago lang nila. Bakit minimum price 1 rupee? So, meaning, pwede ka na magbenta ng Cron ng 1 rupee lang. Sige, check natin mamaya ito. Yung Cron, tapos yung kanina. Paano mag-quest? Sige. Patch applied. Notepad lang natin. Check yung Cron, then yung paano mag-quest. Medyo humahaba na, pero bilisan lang natin. Patch applied to reduce delays in Ruby product delivery. Okay, nag-patch lang sila ng kasi baka dahil sa issue ng nakaraan sa pagbili ng Ruby. Oh, may temporary access issue. Okay, ito puro na lang to. Puro patch notes na lang to. So, known issue list of Ruby. Next market. Okay, yung mga lang, yung mga user interface lang, yung UI. Mga nagbabag yung yung bilang ng sa next market. Okay, yun lang siguro yung nandun sa patch notes. So, ngayon, tingnan natin yung sa Cron. Paano ba mayroon sa Cron? Sabi nila, 1 Ruby daw. Eh, meron pa rin minimum. So, pag bumili ka, 100 so, hindi natin sure kung ano yung nabago, pero wala. Parang wala. Sige nga. Eh, hindi, ganun pa rin eh. Tradable ko, nasa 341 pa rin. I mean, hindi pa rin pwede yung minimum dapat 1 million Cron. Anyway, so wala siyang update. So ngayon, tingnan natin yung quest. Sabi dun sa di ba, pupunta raw sa quest. Wala naman eh. Saan? Pati sa request, wala eh. Di ba? Ito, sa request. Okay. So sa request siya, mga bossing. Papasok. Ayun. So, yun mga bossing. So, 1F daily, nagre-refresh naman to. So, 10 quest ang pwede niyong kuhanin. So, nakuha ko na kasi yun sa akin. So, bukas na siya ulit. Lugi naman, dapat ni-refresh nila to ngayon. Pero anyway, yun. So, nakita natin. Medyo nahirapan tayo maghanap dun. Pero anyway. So, yun lang mga bossing. Yun lang sa ngayon yung update niya. Pero, meron pa pala isa. Kung di nakalagay sa notes to, pero napansin ko parang may nadagdag dito sa attempts nung dungeon. So check nyo na rin to mga bossing. Pwede natin i-try kung gumagana. Teka lang, pantay lang natin isa. Kung na tayo mag-quest. So try lang natin yung isa, yung kahit yung Cron lang muna. Yun, gumana mga bossing. So, dinagdagan nila siguro yung dinagdagan nila tong dungeon para mas madaling makaipon ng Cron, ng experience, tsaka ng mga items. Sana
Well, tignan natin hanggang bukas kung talagang permanent yung dagdag na na entry. So, kung magiging permanent yun, doble-doble yung magiging entry natin sa dungeon. Mas mapapabilis yung level natin kasi sa experience dungeon, medyo mataas yung bigay eh. Tsaka dito rin sa Cron. Mapapabilis din tayo sa Cron kasi minsan nakakaano ako dito eh. 700, 800, mga ganun. Pero kung nakaano ka, long range ka, mas mabilis kang makaipon kasi hindi ka natatakbo ng ganyan eh. Kasi ito naka-melee eh. Tumatakbo yung kalaban. So mahabol ka pa. Tsaka kung range ka, like half health, mas malakas yung damage. Mas mabilis makaipon. So, panigurado yung mga ka-level ko na may damage dito. Sigurado nakaka 1M yan per entry. So, kung gagawin nila dalawang entry per day, 2M yan. Mabilis nang makakapag-ipon ng skill, pang purchase ng skill. Pero ang alam ko yung reward dito, hindi yata tradable yung Cron. Pero check natin ako. Ang alam ko hindi tradable dyan. Ang maganda nun, kasi yung lalo sa Ancient Armor, madali kasing makomplete yung yung level 70. So marami kang pwedeng basagin na item. Pwede kang madali kang makapagpa-ancient. Next content natin siguro gawan natin yan yung paano magpa-ancient. May nag-suggest sa atin so may naghahanap. Para mabigyan natin ng guide yung ibang mga bagong players. Di pa ata abot to. Abot. Yun, 900. Yay! O diba? Kung dalawang entry yan, palto. So, yun lang mga boss. For now. So, since pumasok naman yung isa, panigurado papasok na to. So, yun lang. Para hindi na tumagal yung video natin. And, easy upload tayo sa YouTube. Alright, mga boss Lodi boss. Maraming salamat sa inyo. See you on our next video. Right.